naging epekto ng kritisismo ni Miss Yulin Castro sa isang coffee shop sa Iloilo. Abay, viral ngayon. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palaging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. So matapos ngang mag-viral at talaga naman pag-usapan itong si Miss Yulin Castro, matapos magbigay ng isang kritisismo or pagbibigay ng kanyang food review sa isang coffee shop na coffee break dito po sa Iloilo, ay talaga naman dinurog po siya ng maraming mga netizen dahil sa hindi magandang salita na ginamit niya para i-describe ang isang coffee shop dito po sa Iloilo. So dahil po dito, hindi lang sa netizen, maging sa mga kapwa influencer at ilang mga celebrity ay nagbigay din ng statement or parang tila baga isang paalala para kay Yulin, no? Isa na dito si Mr. Rendon Labrador. Durog na durog ngayon ang content creator na si Yulin Castro o mas kilala bilang pambansang Yobab dahil sa kanyang food review sa isang kilalang coffee shop sa Iloilo. Sandamakmak na netizen ang kumukuyog ngayon sa kanya matapos okrayin at laitin ang mga nilafang ng kanilang tropa sa naturang coffee shop. Sa isang TikTok video makikita na umorder si Yulin at ang kanyang mga kasama ng pastries at drinks pero hindi niya raw feel ang lasa ng mga ito. Nagtry kami dito sa coffee break, ang dami, all of you. Lahat ng in-order niya walang masarap. Even the drinks, even the lasagna, lahat tabang. Ang dami dyan walang masarap sa inyo. Ni isa, sabay mura ang bahagi na review ni Yulin. Inalmahan naman ito ng management ng coffee shop. Thank you for sharing your thoughts, Miss Yulin Castro, about your recent visit to coffee break. We appreciate all feedbacks as it helped learn and improve. However, we're taken aback the strong and explicit language used in your review. While we understand that not everyone will share the same taste, we believe that constructive criticism can always be communicated respectfully. We are proud of our work our team puts into creating positive experience for every guest, and language that crosses the line can be disheartening not only to us but to the people who work hard every day to serve our customer. And we will remain committed to providing a warm, satisfying experience to every guest and to continuously grow from feedback shared with sincerity and respect, dagdag pa niya. Isa pa sa mga kapwa social media personality ni Yulin na si Rendon Labrador ang bumuelta sa kanyang ginawa. Paulit-ulit nilang binanggit ang mga katagang no to body shaming. Sa kanyang Facebook post, narito ang buong mensahe ni Rendon. Sabi niya, paalala po, hindi niya o hindi ginawa yung no to body shaming para makaligtas po kayo sa mga katangahan ninyo. Iayon sana natin palagi yung ugali natin sa mga itsura natin. Titignan muna natin ang itsura mo bago pakinggan ang mga sasabihin mo. No to body shaming dapat talaga. Kaso, ang sampal ng katotohanan dito sa Pinas, bago ka pakinggan, ay titignan muna itsura mo. Kaya nabash kasi bago sa social media yung baboy na nagrereklamo. Kumbaga, dapat iayon sana sa ugali sa itsura. Masisisi mo ba yung mga taong nagalit? Kawawa din yung negosyante na may-ari ng coffee shop. Biro mo, ang hirap magtayo at mag-survive ng negosyo tapos biglang sisiraan ka lang. Okay lang ang mag-negative feedback pero sana yung feedback na hindi naman up to the point na masisira ng image ng business. Yung babae kasi, laman ng tiyan ang problema niya. Yung negosyante, madaming responsibilidad sa negosyo at mga empleyado niyang umaasa sa negosyo niya. No to body shaming, pero kung ganyan kasi ang ugali, hindi worth it ipaglaban. Mag-gym ka na lang, pakainin kita ng dumbbells. Huwag ninyong gamiting panlaban yung salitang no to body shaming sa mga taong hayop ang ugali. Hindi po yan ginawa para maligtas kayo sa katangahan ninyo. Hashtag, sampal ng katotohanan, pahayag pa ni Rendon. So, yan ang ilan sa mga maanghang na salitang binitawan ni Mr. Rendon Labrador laban dito kay Miss Yulin Castro.
Pero matapos nga po no lang ang mga insidenteng ito, matapos nga madurog itong si Miss Yulin Castro ng ilang mga netizen patungkol sa kanyang naging asal at pagbibigay ng komento. Pero kung babalikan, to be fair to Miss Yulin, kung pupuntahan niyo po kasi yung channel ni Miss Yulin, isa sa mga talagang content nito is nagbibigay siya ng mga feedbacks sa mga restaurant at mga food na natitaste niya, na kapag talagang sumang-ayon dun sa dun sa panlasa niya, binibigyan niya ng magandang komento. At pag hindi naman, nagbibigay din siya ng honest review. Hindi po kasi katulad ng ilang mga content creators ngayon na pag may pinuntahang lugar, lagi nilang sinasabing masarap, maganda, mura, at kaiba ito kay Yulin. Kaso nga lang, medyo sumobra kasi yung kanyang mga sinabi at hindi po maganda yung mga salita na kanyang binitawan, na tila bagat totoong nasaktan niya ang buong Iloilo. Isang coffee shop lang ang kanyang sinabihan, pero parang lahat ng taga Iloilo is na-generalize lahat ng mga taga Iloilo na talagang sobrang galit na galit kay Miss Yulin Castro. Pero other than that, kung meron mang magandang naganap no dito po sa coffee break ngayon, base po sa mga ulat at sa kanila mga Facebook page post, mula po na nagkaroon ng ganitong issue si Yulin, ay marami pong mga taga Iloilo na tila baga nagkaroon ng parang curiosity to visit that coffee shop sa Iloilo, ang Coffee Break. Dahil ang Coffee Break po kasi nationwide, meron na po pala silang mga iba't ibang kasi for 20 years na silang nagra-run ng kanilang coffee shop. At ito po talaga yung masasabi natin na pinakamatagal ng establishmento dito po sa, or isa sa mga masasabi natin na nag-operate ng kanilang business. So, sabi po dyan, Coffee Break isn't just where we grab coffee in Iloilo. It's where we catch up with friends, share stories that make us laugh and create memories. In Iloilo, we take pride in our local brands and we love our own and support our own. Coffee Break is a part of that. It's a local brand that has been part of our community of decades, and while others might have their own taste preference, I believe we can always lift each other up, support local businesses, and appreciate the different culinary flavors. So, ganito po katindi yung mga ilan sa mga statement ng mga taga Iloilo, at hindi lang yun, talagang grabe po yung kanilang body shaming dito po kay Miss Yulin, no? Dahil pati po yung kanyang itsura, pati yung kanyang mga ginagawa ngayon, talagang binabatikos ng ilang mga netizen. At napaganda naman yung kanyang ginawa kasi nagkaroon nga ng curiosity ang ilan sa mga Pinoy dito po sa Iloilo na talagang bisitahin itong coffee shop. At hindi lang yun, nagkaroon pa sila ng nagba-branch out pa sila ngayon sa iba't ibang lugar. So, kung meron mang positibo na naging epekto ng kanyang ginawa, is mas nakilala ito pong coffee break na ito, lalo-lalo na po dito sa Iloilo, at marami po talagang bumibisita dito. Yun lang po yung naging magandang effect kasi gusto nilang matry at gusto rin nila na talagang subukan kung totoo ba yung sinasabi nitong si Yulin Castro or not. So, kayo po, ano yung saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!